sigaw ko habang napapatakip pa sa aking mga mata. Kami kasi ay kasalukuyang nanonood na sa sinema habang ako dito halos kapain kung saan ang exit makalabas lang dahil sa takot. Pero ang boss ko, pinapanood lang ako habang natatawa para bang hindi horror ang pinapanood namin. Ang totoo, hindi naman kasi talaga ako takot sa horror. Pero natakot ako kasi biglang may carnival scene. Hindi lang iisa, halos buong movie, ganoon. It's just a movie. Tawang-tawa na nasabi ng tandang Barbie sa aking tabi. Kahit na, hindi ka ba nandidiri, sir? Sabi ko. Pinagsisihan ko talaga at sumama ako sa kanya. Hindi ko naman kasi alam na trip niyang mag-mall. Ako pa talaga sinama niya. Bakit hindi siya magsama ng kaibigan niya o kahit si Feli? Bakit ako? Para pagtripan? Stop that! You look stupid! Pangaasar niya. Tinanggal ko ang pagkakatakip ng aking mga mata at bigla siyang sinamaan ng tingin. Wala kami sa bahay niya at wala sa kontrata na kailangan kong umastang maid pag nasa labas kami ng bahay. Ano ka mo? Tanong ko ulit. Kahit malinaw naman na narinig ko lahat ng sinabi niya. Nothing, let's go, sabi niya. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang aking kamay sa pulsuhan at hinila ako palabas sa sinehan. Bakit ba hila ka ng hila, sir? Kasakit na ng kamay ko? Sabi ko kay Sir Timothy. Habang naglalakad kami palabas, hindi na din namin natapos ang movie. Siguro dahil kahit papaano, naawa na siya sa akin. Because you look like a rope. Pangaasar niya. Naninibago ako dahil nakikipagbiruan siya ngayon. Iba ang ugali ni Sir Timothy, alam ko iyon. Siguro dahil nasa labas kami, walang amo o katulong sa aming dalawa. Sige, pakasaya ka sir. Pag ako bumawi, magsisisi kang inasar mo ko. Pananakot ko. Sinubukan ko lang baka sakaling matakot siya, diba? Pero halata naman sa ekspresyon niya na wala lang sinabi ko. Wow, natakot ako, sabi niya. Kaya sa sobrang inis ko, inapakan ko ang kanyang paa. Nagtatatalon siya dahil sa ginawa ko. I already regretting that I get you here. Sigaw niya habang pinapadyak pa ang kanyang paa. Wala ka nang magagawa. Sinama mo na ako dito, sir. Kung pagsisisihan mo pa yan, isusumpong kita sa pulis na pinilit mo akong dalhin dito nang hindi ko alam. Pananakot ko habang sumasenyas pa na parang lagot siya. The police will never believe you, sabi niya. Nagtataka naman akong tinaasan siya ng kilay. Paano mo nasabi, sir? Sa panahon ngayon, madami nang nare-rape na babae. Kaya hindi malayong pakinggan nila ako kasi babae ako like sabi ko. Malakas siyang tumawa bago ulit nagsalita. The police will never believe. Because you are look more men than me, sabi niya. Aba, bastos to ah. Porket baduy at hindi ako babae manamit, mukha na agad akong lalaki. Di ba pwedeng may tagiliran? Aray! Sigaw niya. Tumawa ako dahil tumingin na naman yung mga tao sa amin. Oh, sinong magaling mag-iskandalo sa ating dalawa, sir? Pangaasar ko. Nakatanggap ako ng masamang tingin mula sa kanya ngunit bigla akong napaatras nang makita kong humakbang ang kaliwa niyang paa. Alam ko na ang mangyayari, kaya dali-dali akong umatras at humanap ng tiyempo at dali ang tumakbo palayo sa kanya. Kahit pa may tao sa mall na nakikita akong tumatakbo, hindi ko nalang pinansin. Ang mahalaga, hindi ako maabutan ni Tandang Barbie. Nang makarating ako mismo sa rooftop, dahil gusto ko ding magpahangin, naupo ako sa bench. Doon, habang nagpapaypay ako sa aking mukha, gamit ang aking kamay sa sobrang init at pagod dahil sa pagtakbo. Mga ilang minuto ako nakaupo, nang may biglang tumawag sa akin sa hindi kalayuan. Ella! Pamilyar sa akin ang boses, kaya dalian kong nilingon kung sino yon. Nathan? Tawag ko. Siya ay isa kong barkada. Loyal friend iyan at kahit anong gawin ko sa kanya, hindi siya magagalit dahil isa siya sa pinaka-close ko sa lahat. Sa ugali niyang mapanakit sa iba ay hindi niya pinapakita sa akin. Lahat ng mga kalokohan, kami ang nagkakasundo.
Matagal ko na siyang kilala simula high school dahil sa pagligaw ko dati ng nag-camp kaming magkaklase noong time na yon. Magkaklase kami pero hindi siya namamansin. Pero nang bigla akong naligaw at naisakto, naligaw din siya. Magkasama kami noon na hinahanap ang kasamahan namin. After nun, kinakausap na niya ako. Wow! Akala ko pag nagkita or pag nakita kita ulit, magbabago na din pananamit mo. Mukha ka pa ring tambay. Tatawa-tawang sabi niya. Napasimangot ako dahil sa sinabi niya. Kakatanggap ko lang ng insulto kay Sir Timothy sa pananamit ko tapos sumunod pa siya. Baka gusto mong masapak, Nathan Lumina? Pagbabanda ko. Ngunit ngumiti lang siya habang ang mga kamay ay tinaas na para bang sumusuko na siya. Sige, sapakin mo ako. Bibigyan kita ng ipis. Napairap ako doon. Mukha mo walang isip dito. Sabi ko, ay walang ipis dito, no? Sabi ko. At natawa siya kahit hindi naman nakakatawa ang sinabi ko. Sira ulo din to eh. Iyan ang gusto ko sa'yo, Ella. Kaya mas lalo ako na-in love. Tinitigan ko siya bago ko ipinakita ang gitnang daliri ko sa kanya. Pagkatapos noon kumuha ko ng barya sa aking bulsa. O piso, bili ka ng candy para manahimik ka dyan. Hanap ka na din ng kausap mo, baka magkasya yung binigay ko. Sarkastikong sabi ko. Sa tingin mo, piso, makakahanap ako? Ni babae nga sa bar? Wala nang halagang piso, Ella, sabi niya. Pero kinuha din niya yung piso sa inaabot ko. Mamimili ka pa sa bar? Maghanap ka ng pulubi. Problema ba yun? Pamimilosap ako. Bigla niyang inabot ang ulo ko sabay gusot ng aking buhok. Wala naman akong pakialam sa ginagawa niya kahit pa magulo buhok ko. Magulo naman na talaga kahit hindi niya naguluhin. Ang mukhang to, pulubi, wag na lang. Sa'yo na lang ako, sabi niya habang ginugusot ang buhok ko. Magsasalita na sana ako ngunit may tumawag sa bandang likod ko. Ella, sabay kaming napalingon sa bagong dating na biglang tumawag sa pangalan ko. Sir! Sir! Tawag ni Ella. Pareho silang napatingin ni Nathan habang bakas naman sa mukha ni Nathan na ang pagka-curious. Gustong malaman kung sino itong lalaking nakatayo sa bandang likuran ni Ella. Let's go back, sabi niya. Hihilain na sana ang pulsuhan ni Ella nang biglang hinila ni Nathan ang kabila niyang pulsuhan dahilan para mapatingin sa kanya si Ella. Anong ginagawa mo, Nathan? Tanong ni Ella. Gumiti na lang siya sa kanya bago ibinaling ang tingin kay Timothy. Pati din ng lalaki ay nakikipagsukatan sa kanya ng tingin. Boss mo, Ella? Wow! May trabaho ka na? I'm so proud of you! Puri niya. Sabay gulo na laman ang buhok ni Ella. Napasimangot naman siya sa ginawa ni Nathan sabay hili niya ng kanyang pulsuhan sa kanilang dalawa na marahas. Ewan ko sa'yo. Una na muna kami at saka, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ella. Gumiti lang naman si Nathan. Feel ko kasi na nandito ka, kaya pumunta ako, sabi ni Nathan bago tumingin kay Timothy na masama ang tingin. Para ka talagang sira. Sige na, mauna na kami. Kita na lang tayo next time, Nathan, sabi ni Ella. Sabay hila kay Timothy na hindi naman nagreklamo. Na nasa malayo na sila, sumigaw naman si Nathan. Saka, sa next time nating pagkikita, sasagutin mo na ako ha, sigaw niya. Namumula namang itinaas ni Ella ang kamay, sabay pakita ng gitna niyang daliri. Napailing naman si Nathan bago tumalikod upang umalis na habang si Timothy naman ay nakatingin lang kay Ella. Your suitor? Tanong ni Timothy. Umiling lang naman si Ella. Hindi, parang ewan. Kagulo ni sir. Basta, nakikipagbiruan lang siya, sabi ni Ella. Inilipat ni Timothy ang tingin sa harapan at tahimik na silang naglalakad hanggang sa makarating na sila mismo sa parking lot. Handa na silang bumalik dahil sinabi na noon ni Timothy sa kanya. Pasakay na sana silang dalawa sa kotse ni Timothy nang biglang may tumawag sa kanila. Tabi mismo ng kotse ni Timothy, sabay silang napatinging dalawa. Naalala kung sino ang dalawang matandang tumawag. Nang makalipas na ilang minuto, napatango sila na maalala kung sino ito.
Sila ang matanda kanina na nakatingin habang nagkakasakitan si Ella at Timothy sa loob ng mall. Iha, iho, pauwi na ba kayo? Tanong ng matandang babae, ngunit sa pangangatawan at pananamit, alam na alam ni Ella na yayamanin ng matanda at hindi pa ganoon kakulubot ang kanyang mukha. Opo sana, sagot naman ni Ella nang may ngiti sa kanyang mukha. Sabay siko naman siya kay Timothy upang sabihan na magbigay galang siya at ayun nga, yumuko sa Timothy bago inangat ulit ang ulo. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa. Sana makapasyal kayo sa farm namin doon sa Tanay Rizal. Nanlaki naman ang mga mata ni Ella, tuwang-tuwa sa imbitasyon. Nang tinignan niya si Timothy, hindi man lang nag-iba ang ekspresyon nito. Wait lang po sabi niya, sabay hila kay Timothy para makalayo sa pwesto niya. Sir, payag ka? Tanong ni Ella. Sinamaan naman siya ng tingin ni Timothy. No, I don't trust them. At bakit papayag ka? We don't even know them. What if they have a motive to us? Napasimangot naman si Ella dahil sa kawalang tiwala ng boss niya. Sige na sir, gusto ko makapunta sa farm. Laking Manila ako, kaya hindi ko alam kung anong itsura noon. Saka, mukha naman silang mabait. At saka, sa tanda nilang yan, hindi na sila gagawa ng masama, no? Pangungumbinsi ni Ella. Hindi naman nakapagsalita si Timothy dahil dito, napabuntong hininga na lang talaga si Ella. Ganito na lang sir, payag ako bawasan sweldo ko this month. Punta lang tayo, dali na. Pangungulit niya. Inangat naman ni Timothy ang kanyang kamay sabay hila ng kaliwang tenga ni Ella. Aray! Bago pa siya makaganti, agad namang naglakad ulit palapit sa matanda si Timothy. Wala na lang nagawa si Ella kung hindi sumunod ng hindi nagrereklamo kung gaano kasakit ng kanyang tenga sa ginawa ng brutal niyang amo. Okay po, baka this weekend punta po kami. Thank you for inviting po, sabi ni Timothy habang nakangiti si Ella. Ay hinila ng marahas ni Timothy. Sabay yugyug niya sa katawan nito. Hindi naman makapagreklamo si Timothy dahil nakatingin pa rin ang mag-asawa sa kanilang dalawa. Kayo talaga, aasahan namin kayo this weekend ha? Tumango naman silang dalawa. Muli silang umiti sa kanila bago sila tuluyang nagpaalam dahil sa darating daw ang kanilang apo sa bahay nila mamayang gabi. Tanda, ang bait nila no? Tanong ni Ella habang pinagmamasdan na sasakyan ng mag-asawa na papaalis na. At that tanda, hindi pa ako matanda, sabi niya. Bago marahas na tinanggal ang kamay ni Ella sa kanyang damit at naglakad papasok sa kanyang kotse. Tumakbo namang sumunod si Ella. Nang makapasok siya, sabay nagsalita. Oh, chill. Gigil na gigil? Hindi na kita tatawaging tanda for 1 hour. Dahil, pumayag kang pupunta tayo kila lola at lolo. Masiglang sabi ni Ella habang inaayos ang seatbelt niya. What the fuck, Ella? Just fucking 1 hour? Seriously? Ginagago mo ba ako? Pagrereklamo niya. Ginisian lang naman siya ni Ella. Ito naman, kalalaking tao, ang daldal. Tara na nga umuwi, boss. Lilinisan ko pa kwarto mo na parang laging may bagyo, sabi niya, dahil hindi pa rin pinapaandar ni Timothy ang kotse. Nagkamali si Ella. Ang alam niya, dahil sa mayaman si Ella, or si Timothy, malinis din ito sa kanyang gamit. Katulad na lang ng ibang lalaki na walang halos laman ng kanilang kwarto, ngunit laging nililinisan ni Ella ang kwarto niya. Bakit nga pala laging ang kalat ng kwarto mo? May multo ka bang kasama doon na pinagwawalaan mo? Sabi niya habang umiiling. Hindi lumingin si Timothy sa kanya, ngunit nagsalita ako. You're saying nonsense word again. Just shut up already. Pag nagsasalita ka, para akong nakikinig na kumakantang kambing, sabi niya. Nanlalaki naman ang matang tumingin siya kay Timothy. Ilan lang na segundo napalitan ito ng masamang tingin. Ewan ko sa'yo, tandang Barbie, sabi niya.
Gusto lang niyang gumanti sa pamamagitan ng tawag niya kay Timothy. At mukhang epektibo ito, agad namang prineno ni Timothy ang kotse bago tumingin kay Ella ng napakasama. Handa na sana siyang lalapit ng nanlalaki ang matang napatingin si Ella sa daan. Nakarating na pala silang dalawa. Inangat ni Ella ang hintuturo sabay turo ng kung ano sa likod ni Timothy. "Sir, gagamba!" Agad namang napalingon si Timothy doon at kinuha ni Ella ang pagkakataon na ma-distract si Timothy at dali-daling hinila, tinulak ang pintuan, dali-daling umalis siya doon. Nang makatapak na sa mismong gate, rinig niyang ang umaalingaw na boses ni Timothy sa kotse. "Ella, come back here! I will roast you!" Napakunot na noon si Ella nang maramdamang tila may yumuyugyug ng bahagya sa kanya. Dahan-dahang nagmulat ng mata, sabay inaninag kung sino ito. "Manang, bakit po?" tanong niya, sabay umupo sa kama. "Iha, kailangan natin agahan ngayon dahil may bisita si Timothy," sagot nito. Hindi naman alam ni Ella iyon dahil wala namang sinabi sa kanya si Timothy. "Po? Sino pong bisita?" tanong niya. Sabay tayo at kinuha ang kumot upang tupiin ito. "Girlfriend daw ni Timothy, iha." Natigilan naman si Ella sa pagtutupi at biglang natulala. "Oh, girlfriend po? Isa po ba sa anak ng business partner niya?" Bulong niya. Malumanay naman siyang tinitigan ng matanda. Alam niya ang nararamdaman ni Ella sa panahon na iyon. Kahit pilit na hindi pinapahalata na hindi siya apektado, halata sa pagiging mahinahon niyang magsalita ang pagkalumo. "Sekretary niya, iha. Tara na, baka mapagalitan ka na naman ni Timothy." Marahan na hinawakan ng matanda ang kamay ni Ella at hila sa kanya patungong kusina. Hindi naman nakapagreklamo si Ella, ngunit nang makarating sila, saktong binitiwan ni Manang ang kamay niya. Nakasimangot na ito. "Manang, bakit mo ako agad hinila? Hindi pa ako nakakapagilamos at nakakapag-toothbrush," sabi niya habang nakanguso. Napalingon naman sa kanya ang matanda sabay tawa nito ng bahagya. "Nakalimutan ko." "Sige, balik ka muna, iya, para ayusin sarili mo." Tumango naman si Ella, sabay balik sa kwarto. Inayos lang niya sarili niya na pagpasyahan na din na maligo muna para makapagbihis siya ng maayos. Agad siyang bumalik sa kusina. "Naligo ka na, ang bilis mo, iha, ha?" Pangaasar sa kanya ng matanda habang naghihiwa sa lababo. "Manang, ano ka ba? Ganito po talaga maligo ang legend," sabi niya. Tumawa lang naman ang matanda habang si Ella dumiretso sa tabi niya. Kumuha na din ng chopping board para matulungan silang maghiwa. Maghihiwa na sana siya nang biglang pinigilan ni Manang ang kanyang kamay, dahilan upang magtaka siya at mapatingin sa matanda. "Bakit po?" "Magaling ka sa paggawa ng mga inumin. Nasabi kasi ni Timothy mahilig ang girlfriend niya sa smoothie. Kaya mo ba yon?" Napatitig naman si Ella bago napabuntong hininga. Sabay tumango. "Sige po," sabi niya. Pero kinuha na din niya ang chopping board at kutsilyo. Bakit ako magsasakripisyo sa girlfriend niya? Pwede naman bumili na lang sila, diba? Naglakad palapit sa refrigerator, ngunit nang makita niyang hindi pa frozen ang prutas na gagamitin niya, napatingin siya sa matanda na abalang naghihiwa. "Manang, anong oras po ba darating dito bisita ni Sir Timothy? Hindi pa po kasi na-frozen yung prutas eh," sabi niya. Napatingin naman sa orasan ng matanda sa tabing cellphone niya. "Mamaya-maya pa namang hapon. Ilagay mo muna iyan sa freezer, iha," sabi niya. Tumango naman sa Ella bago inilagay ang strawberry at peaches sa loob ng freezer. "Manang, maglinis lang po ako doon habang hinihintay iyon," sabi niya. Nginitaan lang naman siya ng matanda at tumango. Kinuha itong sign ni Ella upang pumunta na. Nang makarating sa living room, sinimulan niyang maglinis ng buong bahay. Kahit hindi naman ito madumi, dahil araw-araw din siya naglilinis, hinuli na din niya ang kwarto ni Timothy na makalat. Doon siya nagtagal, inabot din siya ng ilang oras. Nang dumating ang tanghali, kumain lang siya bago tinuloy ang trabaho. Sinunod niya ang garden at ang mini glass house, ganoon na din ang pool sa rooftop.
Napahingal na binitawan ni Ella ang cleaning towels na ginamit niya at napaupo na lang sa gilid ng pool. Nagpahinga siya doon ng ilang minuto bago nagpa siya na bumalik sa loob. "Oh, Iha, andyan ka pala, tapos ka na? Gusto mo bang magmerienda?" Tanong niya. Nakangiting tumakbo sa Ella doon sa hawak ni Manang na cookies at nilantakan iyon dahil sa gutom na siya. Pinagmasdan lang naman siya ni Manang na nakangiti. What a patay gutom. Natigil sa pagkagat ng huling cookies si Ella dahil sa narinig. Dahan-dahang lumingon. Handa na sanang sugudin kung sino iyon nang makita ang isang babae na nakasuot ng takong at off-shoulder dress na hanggang tuhod, habang ang buhok ay maikli na kulay blonde. Maging ang matanda, nag-iba din ang ekspresyon. Noong una, nakangiti siya, ngunit ngayon ay marahan na hinila sa Ella. "Gawin mo na ang smoothie, Iha," sabi niya. Nahihirapan naman nilunok ni Ella ang cookie na nasa bibig niya dahil sa pride na naaapakan. Impaktang babae, may oras ka din sa akin. Walang sabi-sabing kinuha ni Ella ang cleaning tools at naglakad na papunta sa kusina. Sinimulan na niyang ihanda ang ingredients, hiniwa ang strawberry at peach, sabay inalagay ito sa blender. Kasunod na nilagay doon ang 1 cup yogurt at ang 1/2 cup of coconut milk at sinaksak na ang blender. Hinintay lang niya ito ng 1 to 2 minutes at hinanda na. Nilagay na niya sa lalagyan din niya, nilagyan niya ng slice ng magkapatong na peach at strawberry sa bunganga ng baso. Sabay, inilagay iyon sa tray. 2 ang ginawa niya para na din kay Timothy ang isa, kahit hindi pa niya ito nakitang pumasok kanina. Habang hinahanda ito, hindi maiwasan ni Ella na mapaisip. Ay, bakit type niya yung secretary? Kasi most of the story, bagay ang secretary at boss, ganun? Pues, kung yung iba nagkakatuluyan silang dalawa, hindi. Sa gaspang ng ugali ng secretary niya, hindi sila babagay. Pero, magaspang din ugali ni Timothy, diba? Hindi ko na alam. Tila nababaliw na siya kakaisip habang kinakausap ang sarili. Matapos ang lahat, itinabilang ni Ella ang ginawa niya at dali-daling pumasok sa maid quarter upang maligo dahil ayaw niyang humarap na puno ng pawis dahil panlalait ang matatanggap na naman niya gaya ng kanina. Nang matapos pumunta sa maid room, ay pumunta na siya kung saan si Manang upang tanungin kung ibibigay na ba ang smoothie. Nang makarating sa living room, nalaman niyang pumunta ng kwarto si Timothy habang ang babae nakaupo, habang nakadekwatro sa sofa. Napaangat ito ng tingin kay Ella at tiningnan siya taas, baba. Hindi naman niya maiwasang hindi mairita. "Hi ma'am, nice to meet you." Pilit na bati ni Ella habang nakangiti din ng pilit. "What nice if you're the one I met," sabi niya. Kahit hindi marunong masyado sa English si Ella, naintindihan niya iyon. Nanlaki ang matang nagsalita siya. "Aba, gago to ah." Hindi pansin ng isang bulto ng lalaki na naglakad palapit sa pwesto nila. Habang si Manang naman, hindi alam ang gagawin dahil huli na ang lahat upang baliwalain pa siyang isabi iyon. "Who are you cursing at, Ella?" "Who are you cursing at, Ella?" Biglang sabi ng nasa likod niya. Napatigil naman agad si Ella na handa ng manapak sa oras na iyon. Dahan-dahan niyang hinarap si Ian habang si Manang ay nag-aalala sa maaaring isasagot ni Ella dahil alam niya may oras na walang preno sa pagsasalita ng dalaga. Napapalo naman si Ella sa kanyang gawain ganon. Bago ito natawa. "Mahila mo kasi na dumabo sa akin. Hindi ko mapigilan mapamura," sabi niya. Binigyan naman siya na nagtatakang tingin ni Timothy samantalang ang babae ay pinagmamasdan sila habang nakangiwi. Nandidiring na nakatingin kay Ella.
Do you wanna go to the garden? Baling ni Timothy sa babae. Umiling naman ito. No, can we stay here? Mainit kasi sa labas, sabi niya. Habang bahagyang nakangiti si Ella na nakatalikod, ginagaya ang pagsasalita ng babae nang walang tunog. Hindi naman ito nakaligtas sa paningin ng matanda. Kaya dali-dali nitong hinila si Ella sa loob ng kusina. Samantalang sa kusina, hinarap ni Ella si Manang. Iha, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano doon. Halata sa ugali ng babae na sensitibo ito. Baka ikaw na naman ang mapag-initan ni Timothy, sabi niya. Napanguso naman si Ella dahil ayaw talaga niya ng ugali ng babae. Manang, matabil ang bunganga niya. Pwede ba naman yun? Binati ko siya ng maayos? Oo, katulong lang ako. Pero hindi ba pwedeng batiin ang katulong ng tama? Sabi niya. Napabuntong hininga naman si Manang dahil para sa kanya, may punto din ang sinabi ni Ella. Alam ko yun, Iha. Pero para iwas gulo na din, intindihin mo na lang. Nag-aalala ako sa'yo kasi kapag pinatulan mo ang girlfriend ni Timothy, ikaw ang kawawa. At baka mawalan ka pa ng trabaho. Kung mahal mo trabaho mo, hayaan mo na lang muna. Naiintindihan mo ba? Mahinahong payo ng matanda sa kanya. Nakatingin sa sahig ang mga mata ni Ella bago marahang tumango. Lumaki akong hindi pinipigilan sarili ko, pero para lang sa ikakagalit ni Timothy, kailangan kong pabayaan kahit natatapakan na pagkatao ko. Okay po, sabi niya. Tinapik naman ni Manang ang kanyang balikat. Sige na, ibigay mo na iyang ginawa mo, sabi niya. Umangat ang ulo ni Ella, sabay nagmadali na inabot ang tray sa kung nasaan ang smoothie na ginawa niya. Palakad na sana sa pintuan si Ella nang magsalita si Manang sa bantang likod niya. Mukhang masarap iyan. Pwede mo ba akong gawa ng ganyan pag may oras ka? Tanong niya. Masigla namang tumango si Ella bago tuluyan ang lumabas ng kusina. Kumusta na kaya ang anak ko? Ilang araw na ding hindi nangangamusta. Napatingin ako sa buong bahay. Kararating ko lang sa aking trabaho bilang isang temporaryo lang na labandera sa kabilang barangay. Humakbang ang aking paa papuntang kusina upang tignan kung ano ang pwedeng maluluto. Ngunit nang makita ko, wala na itong laman. Maging itlog man lang, napabuntong hininga na lang ako bago na pagpasayahang bumili kahit itlog. Nang makalabas ako sa aming bahay, agad akong pumunta sa tindahan ng isa sa aking kumare na si Irene. Siya ang may-ari ng tindahan na iyon, ngunit may mga nakatambay din doon na may mga edad na, mahilig pag-usapan ng ibang tao. Nang dumaan ako, gumilid naman sila, kaya kinuha ko ang pagkakataon upang makabili. Mila, makabili nga ng 2 itlog at saka natigil ako sa pagsasalita na marinig ang pinag-uusapan ng nasa isang likod. Alam mo ba, bali-balita na ang anak niyang si Ella, anak ng pinakamayamang amo niya dati, bali-balita din na naging kabit siya. Napahigpit sa pitaka ang kapit ko. Hindi ko alam kung sinasadya nilang iparinig iyon o ganoon lang talaga ang bulong nila. Pansin ko din na natigil sa pakikinig sa akin si Mila at tinuon sa 3 ang pandinig niya. Mila, iyong itlog na lang, sabi ko. Gusto ko nang makaalis sa lugar na ito. Sanay na akong makarinig ng mga balita na ganyan sa akin, ngunit hindi ko pa rin talaga maatim na mismong marinig ko ito sa aking tenga. Binigay ni Mila ang binibili ko at doon na akong marap. Hahakbang na sana ako nang magsalita ang isa sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko din sila kilala dahil sa bahay at trabaho lang ang aking atensyon. Wala din akong kilalang masyadong kapitbahay. Pero na lang kung kumari ko ito. Kumusta na pala ang anak mo, Eliana? Tanong nila. Akma na sana akong magsasalita nang makarinig kami ng isang kalabog ng isang kamay na inihampas sa kahoy na upuan sa kaliwang bahagi ko. Ang aga-aga po, ibang tao agad ang pinag-uusapan nyo. Iyan po ba ang umagahan nyo? Sabi ng isang binata. Bigla ko naman siyang namukaan. Kinuha niya ang kamay ko sabay ipinatong sa noon niya. Hi po, Ninang Ella. Masigla niyang bati. Siya ang inaanak ko at kaibigan din ni Ella. Tinanguan ko lang naman siya ng may ngiti.
Nabaling ang tingin ng binata sa mga babae bago ulit nagsalita. Pwede po ba? Tigil-tigilan nyo pag-uusap sa likod ng iba. Hindi nyo po ikauunlad yan. Dinaig nyo pa yung ibang balita na mas may maraming alam na nangyayari sa bagay-bagay. Sabi niya habang nakangiti. Aba, bastos kang bata ka, sabi ng isa sa kanila. Ngunit hinila na din ng dalawa, yung isa na nagsalita. Kumaway naman sa kanila si upang mapang-asar. Ikaw na bata ka, matanda pa rin sila, dapat hindi ka ganoon makipag-usap sa matatanda ha, sabi ko. Sabay palo sa kanyang ulo. Aray ko naman nina, hindi naman kasi magandang pakailaman nila ang lahat ng bagay. At saka hindi naman nila alam kung ano ang totoo at hindi, sabi niya. Napangiti na lang ako dahil natutuwa akong kaibigan siya ni Ella. Maloko man na binata si Nathan, ngunit alam kong responsable siya at mabuting bata. Sige na, maiwan na kita. Ipakumusta mo na lang ako sa mama mo ha, sabi ko. Sinabihan lang niya ako ng ingat at saka ko na din siya iniwanan. Ma'am, sir, your smoothie, masiglang sabi ni Ella nang makalabas siya at naabutan si Irene at Timothy sa sofa na naghaharutan. Naiirita man si Ella pero pinilit na pasiglahin ng boses habang suot-suot ang peke nitong mga ngiti sa kanyang muka. Inilapag ni Ella ang tray, agad namang kinuha nilang dalawa iyon. Napatungo ang tingin niya kay Timothy na mukhang nagustuhan ang ginawa niya ngunit nang mapatingin na siya mismo sa babae, nakita niya itong napapangiwi at para bang nandidiri sa ininom niya. Bakit hindi ito malamig masyado? Tanong niya. Nagtataka naman si Ella dahil doon. Po? Malamig masyado? Wala naman pong yelo ang smoothie, di ba? Ang nagmimistulang palamig lang niyan ay ang freeze fruit, sabi niya. Sumama naman ang tingin ni Irene sa kanya. So, you're telling me I'm dumb that I don't know that? Sabi niya. Hindi naman malaman ni Timothy ang gagawin. Hindi po ma'am, pinapaliwanag ko lang po, sabi ni Ella upang depensahan ang sarili. That's enough. Ella, just get her something that have an ice, sabi niya. Tumalikod na lang sa Ella dahil doon ngunit napabulong siya bago tuluyang umalis. Napaka-arte. Akala mo naman, prinsesa,